So, nung una, ang ating pong pag binasa po ninyo yung una about love. Okay? Yung unang, ano po doon? Unang talata. Sabi rito, magmahalan bilang magkakapatid. At tinakil po natin nung nakaraan, yung pong, yung dapat ituring na marangal ang pag-aasawa. Tapos yung pangatlo, huwag kayong magmukhang pera. Yan po yung pong mga tinatakil natin na napakahalaga dito po sa sulat ng chapter 13, paano tayo mamuhay bilang kalugod-lugod sa presensya ng Panginoon. Sinulatan po ang mga mananampalataya po natin sa dako po doon sa tinatawag po natin lugar na kung saan ay gustong maunawaan nila kung paano mamuhay. Ngayon naman, atin pong balikan, ano pang pwede po natin i-apply dito sa sulat na ito? Ilang years na po itong nakalipas, pero parang at present pa rin. Ibig sabihin, hindi siya na-i-expire. Hindi siya naluluma. Kapag binasa po natin, yun po yung hiwaga ng salita ng Panginoon. Kapag binasa po natin, parang pag ikaw yung nagbabasa, halimbawa kung ano man oras ang iyong devotion time, parang ikaw yun ang pinagsasabihan ng ating Panginoon. Dahil nga ito po yung mensahe na kailangan maisulat, dahil kung hindi maisulat po ito, ano po ang ating guide? Ano po yung ating tinatawag na sa buhay po natin, gabay? So ngayon, pag-usapan po natin, nandito na po tayo sa 7, yung word na leaders. Ang sabi po rito, alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo na nagpapahayag sa inyo ng salita ng Diyos. May tanong po rito, bakit kailangan ng may namumuno? Okay, nga po ang mag-ano ng konti. Bakit kailangan may namumuno? Yan, sa akin po, para sa akin po yung namumuno po sa atin, siya po yung siya po yung itinalaga ni Lord na para po sa atin dahil may mga decision tayo na hindi ukol doon sa ating paglago. For example, ganun nga po. Kaya po nagkaka-leaders po para po tayo ay ma-handle ng maayos at para tayo ay hindi tayo magsabog-sabog. Okay, so ang binabanggit ni Kuya Michael, kailangan may manguna para hindi, tawag to, hiwa-hiwalay o sabog-sabog ang tawag doon. Ngayon, sa pagbalikan po natin yung the Old Testament, may ginamit talaga ang Panginoon para i-lead, kagaya po ang Israel. Sino nag-lead sa Israel para mula sa alipin hanggang sa pagkalaya? Si Moises. Si Moises naman, hindi naman papayag na siya lang mag-isa. Mayroong mga ginamit din na habang nagyegyera, yung tinataas ni Moises yung kamay, medyo nahihirapan siya. Sino yung dalawa? Kalimutan na po natin. Paki-message nyo lang po yan. Si Aaron at saka si napansin po ninyo, pag itinataas po yung kamay, nananalo po sila. Pagka binababa, naano po sila. So, ganun din po si Moises, si Joseph, si Joshua. So, yun po yan. Ibig sabihin, ang ano po natin, ang leader, kaya nga word leader, siya yung mag-ano ng tawag nito, direksyon. Sa lahat ng aspeto ng buhay po natin, mayroong pong naglilid po sa atin. Namumuno. Ngayon, mayroong pong dalawang ay yung tinatawag po natin leaders. Spiritual at saka physical. Sino yung pinaka-highest ano po natin? Namumuno sa atin. Kaya nga ang church, hindi po yan ay pinamumunuan lang ng tinatawag nating kung sino lang. Ang church ay binubuo ng mga tagasunod ng ating Panginoon. Pero sino ang pinaka-pinuno natin? Pinaka-head natin? Maliban po sa elder, siyempre ginamit din ang elder, pastor, mayroon pang mataas sa kanila. Yung ating Panginoon. Spiritual leaders. Opo. So, ibig sabihin po nito, sila yung mag-guide, then accountable. Pag sinabi natin accountable,
Meron silang tinatawag na obligasyon. Para pong pamilya, paliitin po natin. Subukan lang natin na hindi natin igalang yung ating mga magulang. Ano mangyayari sa ating mga kabataan? O yan, mapapariwara. So magkakaroon siya ng, kung wala pong naglilit, magkakaroon ng kaguluhan. Ang bansa, mayroon din kailangan talagang maglilit. Sa madaling sabi, mga kapatid, ito po ay gabay ng Panginoon din na kinakailangan mayroong namumuno sa inyo. Ngayon, ang ating pong susundin, anong klaseng leader? Ang sabi rito, imitate your humble leaders. So bilang mga sumusunod, ma-identify din natin kung ang leader ba talaga ay siya ba ay karapat-dapat na mamahala sa kapulungan. So mayroon din tayong karapatan. Pero sabi nga natin dito, kapag itinalaga ng Panginoon yung taong iyon, kailangan mo siyang, igalang. Dahil iniisip natin, siya ay galing sa Panginoon. Pero ngayon, kapag hindi naman karapat-dapat yung kanyang paggawa, sino po yung leaders dati na talagang masama? Si King, isa sa mga leaders, si King Saul. Diba? Pero si David, tama ba ako? Si David, kahit anong death threat sa kanya, ilang beses siyang inattempt ni Saul. Napatayin. Pero, ang kagandahan po sa kay David, hindi niya pinipersonal si Saul. Sabi niya, lingkod yan ng Panginoon, pinili yan ng Panginoon, sa Diyos ako mananagot. Maganda po yung discussion doon sa pagbinasa po natin yung Samuel, o yung, tama ba ako? Yung time na kung saan ay, kung gusto ng patay ni David, si Saul, andun na sa may kuweba. Pero hindi niya ginawa dahil mananagot siya sa Panginoon. Ganon din dito sa mga leaders. Itinalaga ng Panginoon yan, hindi lang para sa pansariling kapakanan. Tuloy po natin. Kung sino si Jesucristo noon ay siya rin ngayon at magpakailanman. Huwag kayong patangay sa mga sari-sari at kakaibang katuruan. Mas mabuti para sa atin ang pananalig, ang ating kalooban sa pamagitan ng kagandahang loob ng Diyos kaysa pamagitan ng pagsunod sa mga walang pakinabang na mga utos tungkol sa pagkain. So sabi rito, maliban doon sa leaders po natin, i-imitate natin sila sa pamagitan ng pananampalataya, sa pamagitan ng pagsunod, sa pamagitan ng pag-submit, at sa pamagitan ng tinatawag na in behalf ng mga itinalagang subordinate, kinakailangan din silang ating alagaan. Ngayon, paano ang direksyon, paano gusto ng Panginoon na may leader para ang pinaka magandang goal po dyan, para sama-sama pong nagkakaisa. Yung team, teamwork, yung bagay na yun. Tungo doon sa layunin na maparangalan ang ating Panginoon, mapapurihan ang ating Panginoon, then maging maligaya ang pagsasama ng bawat isa. Kapag mayroong paggalang, mayroong pananampalataya, mayroong kababaang loob, pansin niyo kaya, may pag-aaway po ba? Wala. Pero kung mayroong tinatawag na kanya-kanya pong katuwiran, kanya-kanya pong leadership, o ibig sabihin, kung may kanya-kanya din akong sariling desisyon. Ikaw rin, may sarili kang desisyon, bahala ka sa buhay mo. Pero once na tayo ay tinalaga ng Panginoon, mamaya itatakil natin na ang leaders ay mayroong, hindi lang basta itinalaga ang leaders, calling din yan, mayroon din ang accountable sila. Ibig sabihin, kung hindi man sila makatago man sila sa followers, ang Diyos pa rin. Sa Diyos pa rin sila mananagot. Parang si David, dapat ang attitude natin, ang ugali po natin, parang si David. Kung ano yung iyong assignment, ano yung pag-deal mo sa Panginoon, you have to respect, you have to honor God. Ganon din po sa kanila.
Kung may mga bagay man na nakikita po tayo na hindi maganda sa leaders, ano ang dapat gawin po natin? Yan. With manner. Hindi porke na magkamali yung leaders, ang iba naman kasi, sasabihin natin, oy, huwag ka na dito. Hindi ka na namin leaders. I-restore po natin. Kasi, leaders at saka followers, pareho po ang pangangailangan yan. Nagkakamali, nagkukulang, pinakailang pagtulungan. Alam mo, nagkakamali ka ngayon dahil by the flesh, sino ba sa iyo ang magtutuwid? Mahirap naman po, nagkamali na yung ating kapatid o leaders, mas need niya yung ating comfort. Mas need niya yung ating anong tawag nito? Pakikiisa. Hindi lang na leaders mo siya dahil nagtagumpay yung, anong tawag nun? Yung inyong adhikain. Nung time na yun nangangailangan siya ng kalakasan, sino magpapalakas sa kanya physically? Tayo din po yun. So, ibig sabihin, may pananagutan ang leaders, may pananagutan din tayo para maproteksyonan itong ating mga leaders. Lalo tigit, yung mga matatanda po natin sa iglesia during this pandemic, dahil lahat naman po tayo may mga problema, ano? Pero, one time po ba sa pagpananalangin po natin na isama po natin sila? Diba? So, nabigyan ba natin sila ng elder? Kumusta po kayo? Ano pong pwede po namin maipaglingkod po sa inyo? May mga ganon. Then, ito po ang aking maitutulong. Dahil wala po kayo, dahil may sakit po kayo, kung may sakit man kayo, okay lang po ba sa pangalan po ninyo, ay kami na po munang gaganap. May mga ganong aspeto ng tinatawag po natin na word na team. Teamwork kasi para hindi yung tinatawag natin, yung goal natin na maging matagumpay, laging nagtatagumpay, kasi tayo po, lagi natin tatandaan, tayo po ay tagumpay, laging tagumpay 2,000 years ago. Ngayon, ima-mindset lang natin paano natin mag-maintain yung pagiging tagumpay natin na kasama ang Panginoon. Kung si Satan ay umaatake sa atin, so kinakailangan meron tayong pag-ilag. Sama-sama natin i-battle. Okay? Hindi personalan po ang pag-address ng problema. Halimbawa, sinaniban si kapatid ng hindi maganda, i-personalin natin siya. So, ang sabi rito, mahalin natin ang bawat isa, bantayan natin kung ano mang pumapasok sa sarili natin upang makonquer natin na lagi po natin ma-maintain yung pagiging tagumpay bilang mga anak ng Panginoon. So, nandito po yung pananampalataya. Hindi lang po itong leaders as of now. Kundi balikan po natin kung gaano ginawa ng Panginoon sa buhay po natin. Yung kanyang paglilid sa 12 disciple, yung paglilid in the Old Testament, kung ano po ang napakagandang paglilid nila na naging matigbupay at naniniwala tayo ngayon kapag pakinabang sa atin. Kasi kung hindi nagtagumpay yung mga leaders noon, nakasama ng ating Panginoon, tayo din, hindi rin tayo makikinabang. So, ibig sabihin po nito, kung pagsama-sama po natin na may pagsunod, pag-submit, dahil ang tinitingnan po natin dito, lagi po ninyong tandaan, the personality of Jesus. Hindi kita sinusunod dahil galit ako sa iyo, dahil may problema ka sa akin. Ano man ikaw, sinusunod ko pa rin, mini-maintain ko, ano yung commitment ko sa Panginoon. Tama? Ibig sabihin, yung professionalism, maging sa opisina, supervisor mo, inano ka, ginalit ka, o inaway ka. Pero ano yung assignment mo? Maging mabuti, maging maayos ang iyong ginagawa doon sa office. Ngayon, kung may problema, sinasabi natin pag-usapan. Kaya ito po yung binabanggit ko rito, na kinakailangan
mayroon po tayong pagbalik tanaw sa mga nakaraan. Kagaya po, ano sabi dito sa verse 9. Sa verse 9, huwag kayong patangay sa mga sari-sari at kakaibang katuruan. O, ito na po yung subjective po tayo. Anong sinasabi ditong mga katuruan? Tuloy po natin sa verse. Pakibasa nga po. Mas mabuti para sa atin na ang manatag sa ating ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga walang pakinabang ng mga utos tungkol sa pagkain. okay, yung word na panatag. Tagalogin ko na lang para maintindihan ng mga kabataan. At saka yung tinatawag na biyaya. Kagandahang loob, biyaya. Yan. Ibig sabihin, pag mayroon kang nakitang hindi maganda, nasabi rito, ang pinag-uusapan po dito ay patungkol sa mga pagkain. Ngayon, balikan mo lang yon, maging mapanatag ka dahil may ginawa sa iyo ang ating Panginoon. Ituloy po natin para maunawaan po natin. Verse 10. Tayo may isang dambana at ang mga pari ng naglilingkod sa dambana ay hindi maaaring kumain ng mga inihandog sa dambanang ito. Ang dugo ng mga hayop ay dinadala ng pinakapunong pare sa dakong kabanal-banalan upang ialay bilang handog dahil sa kasalanan. So, dalawang bagay po yun, nandoon po sila, yung kanilang kasalanan. Pangalawa, yung tinatawag na kasalanan. Sorry, yan. Pangalawa, yung tinatawag na magiging, yung kanyang, yung sakripisyo. Ayan. Maliban dun sa mawala, yung kasalanan mo, yung kanilang sakripisyo, dahil bakit sila nahihirapan? Dahil sa kasalanan. So para maalis po ito, ang gagawin nila, makikipagkasundo sa ating Panginoon. Maghahandog sila doon sa altar. Every year yun. Ngayon, ang sabi dito, kung noon man yung bagay na yon, ay mayroon pong itinapat din para doon sa bagay na iyon. Sunod po natin dito sa verse. Ano pong verse? Pakibasa nga po ninyo. Verse 11. Dugo ng mga hayop ay dinadala ng pinakapunong pari sa dakong kabanal-banalan upang ialay bilang handog dahil sa kasalanan. Ngunit ang katawan ng mga hayop ay sinusunog sa labas ng kampo. Okay. So, ituloy na po natin kung ano po yung kahulugan po niyo, yung sinasabi nitong author na ito. Sunod po natin. Then, 12. Gayun din naman, namatay si Jesus labas ng lungsod upang linisin niya, ang sabi dito, sa kanilang kasalanan. Okay, so ito pa rin, balik po tayo kay Jesus. Ano man ang unang kapanahunan ng paghihirap ng mga tao dahil sa kasalanan? Pansinin po natin, kapag nagkasala ka, mayroon po yung tinatawag na effect. Mayroon po yung mangyayari sa buhay mo. Hanggang ngayon, di naman nagbabago po yan. Pansinin po ninyo, kapag tayo ay nagkakasala, anong pakiramdam natin? Nakakalusot na tayo sa magulang, nakakalusot na tayo sa ating kapwa, pero deep inside, mayroon pa rin na nangyayari sa buhay po natin. Why? Dahil mayroon tayong Espiritu Santo na buhay po natin. Ngayon, dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa atin, binigay niya ang kanyang dugo para malinis ang ating kasalanan. Ulitin po natin. Bakit tayo iniligtas ng Panginoon? Saan tayo iniligtas? Sa? Yun, yung lecture po sa atin. Ano po, no? Ayan. Hindi dahil sa kasalanan. Dahil sa
Puot, galit at puot ng Panginoon. Dahil kapag nagkasala ka, ano mangyayari sa'yo? O, yari ka sa Panginoon, magagalit ang Panginoon. Kapag nagalit ang Panginoon, noong unang panahon, anong ginagawa niya sa mga taong nagkasala at hindi na maituwid? Ayan, tinatapon, pinapatay. Tayo rin, balang araw, wag naman sana. Kaya ito po yung ating pinag-aaralan na para ma-maintain tayong sumusunod doon sa ating Panginoong Jesus. Kasi pagdating ng panahon, mamatay man tayo or maabutan man tayong buhay, pagdating ng Panginoon, hihimay-himayin, iisa-isahin. Yung mga hindi nanampalataya sa Kanya, mapupunta doon sa hahatulan. Opo. Tayo din ang mga sa Kanya, andun na tayo sa, ito pong sinasabi dito, labas ng lungsod. Yung lungsod po rito, hindi po yung physical. Ngayon, ang ating pong pinaghahanda, yung langit na bayan. Parang representasyon, parang figurative. Yung ang ating Panginoon namatay doon sa Golgotha. Saan ba namatay ang ating Panginoon? Sa bundok sa Tagalog, bundok ng mga bungo. Doon siya namatay. Ngayon, nire-represent lang din ang ating Panginoon din. Kinuha, inalis sa atin yung kasalanan para maiwas tayo doon sa pagkahatol sa atin ng Panginoon. Kaya sa Romans, wala nang kahatulan doon sa mga tumanggap sa Panginoon. No more condemnation doon sa mga tumanggap doon sa kamatayan ng ating Panginoon. Nalinis na ang ating kasalanan. Ngayon, bakit nagkakaroon sa tinatawag po natin na pagbabago sa ating sarili? Yung binanggit ng bakit ako nagkakasala pa rin? Kunting lang, nagkakaanuhan na, nagkakainitan. Alam niyo po mga kapatid, yan po yung atake ni Satan ngayon. Pansinin po ninyo. Yung FB, ito po ngayon ang FB, saka YouTube. Instrument ni Satan. Pero sinasabi naman, si pastor naman, tinitira naman yung FB at saka YouTube. May maganda, may pangit din. Lahat po yan, lagi po natin tatandaan, pinapasok ni Satanas. Kahit tayo na, sabi nga natin, minsan may iba-ibang sanib. Ang FB po, pag chinek mo lagi yan, araw-araw, mas marami po yung tinatawag na tawag ng laman. Bakit ko nasabi tawag ng laman? Yung ipapakita yung, kumbaga nakakapag-akit ng, halimbawa, mga lalaki, yung babae. Yung babae, lalaki naman. So karamihan talaga, kahit hindi mo nga tingnan, nagpa-pop up. Kaya nga sabi ko nga sa mga magulang, bantayan yung mga anak. Minsan kasi nanonood, lalo tigit sa YouTube, mayroon siyang nagpa-pop up na magaling yung mga tao talaga na dadalhin ka doon sa site, kahit hindi mo alam, namamalayan, dadalhin ka sa site na isa pa lang nagbibigay sa atin ng tinatawag na ang isip natin, dudumihan. Yung puso po natin, dudumihan. Ngayon, pansinin po ninyo sa FB sa YouTube, bakit gustong-gusto ng mga tao na mayroong pinagkukwentuhan? Pag nag-aaway sa kalsada, gustong panuorin. Pag mayroong nag-aaway, ang sarap panuorin. Pero subukan mong yung sa salita ng Panginoon, lang. Bakit? Kasi ang mundo, sabi nga natin, ang tao ay nakatutok sa tinatawag na laman. So, iyon po yung ating dinidiscuss right now, na itong bagay na ito, kung noon ay ang temptation ay sa pagkain, kasi noon po mga kapatid, ang kwento po nito, yung mga inaalay doon sa altar, mga karne, yung anak ng propeta, ang ginagawa niya, hindi pa nga tapos inihahandog, hindi ko napapangalanan, tinutusok na yung karne, at iano na nila, kakainin, mag-aano sila, magiinuman. Ito ay para sa Panginoon, hindi para sa sariling, po tawag nito, party-party. So tinuwid sila at nagalit ang Panginoon sa bagay na iyon. So ngayon din, sa bawat isa sa atin,
ano ang pwede po nating itapat or ano ang pwede po nating gawin sa ginawa ni Jesus sa bawat isa sa atin. Ito yung sinasabi dito, sundin natin yung namumuno sa atin. Amen ba dun mga kapatid? Iyan man ay tawag nito. Kung namumuno man siya para sa mga kababaihan, para sa kalalakihan. Kasi may ano tayo, yung tinatawag grupo-grupo. Yung sa kabataan naman, may maglilid sa mga bata. Sila din, i-respect yung naglilid sa kanila. Sa pangkalahatan, andyan po yung elder po natin, andyan po yung pastor po natin. Yung pagdating naman sa tinatawag na iba't ibang ministeryo, may naglilid po sa inyo. Sa bahay lang, mayroon po kayo, magulang po ninyo. Kung wala man magulang, kung sino man ngayon ang anong tawag nun, nagsusupervision sa inyo, kung may nanay man o walang nanay, yung nag-aalaga sa inyo. Ililid ka pag sinabi sa iyo, o anak, mag-aaral ka ha. Bakit? Anong ibig sabihin nun? Yung ba ay para doon sa nagsabi? Kung ang result nun, para kanino? Para sa iyo. Kasi pag nag-aaral ka ng mabuti, mapapaganda yung iyong, halimbawa, yung takbo ng iyong buhay. So ituloy po natin. Ang sabi po dito sa verse 13, ang panawagan, kaya't pumunta tayo sa Kanya sa labas ng kampo at magtiis din ng kahirapang Kanyang tiniis, sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na lungsod natin sa darating. Sabi ito, at ang hinahanap natin ay ang lungsod na darating. May word po dito na i-elaborate ko po ito. Magtiis. Ang word na magtiis, mga kapatid, marami po kasing ibig sabihin. Diba? Halimbawa, pag Kristiyano kasi tayo, parang sinasabi natin, hindi ko pwede siyang masuntok. Unfair kasi Kristiyano ko, mahalin mo ang iyong kamay. Pag minura ka, hindi ko pwede siyang murahin din. Bakit? Kasi, nandun ka na sa Panginoon. Dapat iba na yung pinapamuhay mo. So, iyan yung pagtiisan natin. Nakuha po ninyo mga kapatid. Hindi yung pagtiisan, kasama yung wala tayong masaing, wala tayong pera, magtiis lang tayo. Ibig sabihin, kung ano ang binabato sa iyong masama, sana hindi ka magiging masama. Kasi ang problema po sa atin, ganito lang. Dapat praktisin po natin ito. Kapag ikaw ay sinabihan ng hindi maganda, bilang anak ng Panginoon, anong sagot mo dapat? Oh, God bless you. Hindi yung pag inano ko ng maganda, o hindi maganda, ratatatatatatatata. Ano na mangyayari sa inyo? Maya na mamalayan mo, parang hindi ka na Kristiyano. Kaya may nagsasabi sa atin, sa mga churches naman ito lalo na pag sinabing leader ka, kasi ang akala nila ng leader, perfect or sasabihin, leader ka pa naman. O tapos pagka naman, kababaihan ka pa naman. Kristiyano, ang pinaka-general na lang. Pag nakita ka na ka doon sa Kristiyano ka pa naman. Bakit? Sino nire-represent natin? Ang ating Panginoon. So tandaan po natin, yung word na magtiis, yung mga bagay na makasanlibutan na, parang sabi ni Apostol Pablo, gusto ko mang gawin. Pero hindi ko na magawa. Bakit? Sino nang nasa akin? Siya na yung binigyan ng Panginoon ng tinatawag na chance. Dahil masama ka dati, anak, ano man ang kasalanan mo, forget it. Sumunod ka sa akin. Kaya siya nakaunawa niyo yung biyaya ng Panginoon. Ano man ang gusto kong gawin noon, ngayon, yung mga nagdidetect sa akin, naku, nung hindi pa ako Kristiyano, may kalalagayan kayo. Patay kayo. Pero ngayon, dahil tinanggap ko ang Panginoon, dahil totoo, pagtitiisan ko. Kaya ba natin mga kapatid magtiis? Mamaya pag minura kayo or sa chat naman or sa ninyo, sana maging tayo, maging pagpapala. Kasi ang pag-aaway mga kapatid, lagi po niyan natin tatandaan. Between two. Halimbawa kung ano yung iyong reaction,
yun din mag-e-effect sa kanya. Kapag nagsasalita ng hindi maganda at ikaw naman ay hallelujah, still, kanta ka lang ng ano, wala naman sigurong away, ano? Yun mo, inano ka, tapos kakanta ka kung ano mo gusto mo. Amazing Grace, ano? Alala mo, gagalit pa? Mapipigil yun. Pero sabi nga natin, paalalahanan natin, mahal kita kapatid. Huwag tayong mag-away. Huwag tayong mag-away. Na ano nyo na po, nasubukan nyo na po yan, na galit na. Sasabihin niyo ba, mahal kita kapatid, huwag tayong mag-away. Di ba, ang sarap na pag napanting sa alam po ninyo, totoo po ito nangyari sa amin. Hindi maiwasan ang mag-asawa na hindi nag-aaway. One time kami ni Sister Flor, talagang may mga ano kami, may mga reasoning talaga. Umabot talaga sa anong tawag ito, yung galit. Then, siguro, Holy Spirit na rin sa akin, medyo sinasabi natin nakakatawa or something na ano, purot sa akin sabi ko, sige nag-aaway tayo, pero lagi mong tatandaan, mahal kita. Ano pakiramdam nung sa sinasabihan? Galit na, pero sasabihin, pero alam mo, kahit ano man mangyari, mahal kita. Di ba, masusubside na yung ano, totoo yung nangyari yan eh. Ganon din sa magulang. Kaya binigyan ang pagulang, binigyan ng tinatawag natin unlimited love sa mga anak. Bakit? Kahit anong sama ng anak, sasabihin niya pa rin, kahit anong mangyari, anak ka pa rin yan. Kahit sa paningin niyo pangit yan, gwapo yan para sa akin. Amen ba doon mga kasi, nagmo-motivate sa atin, it because of Jesus. Yung kanyang pagligtas sa atin. Kaya, although na, sabi ko nga, mga kabataan kayo, kaya mayroong pag-aalalay bilang mga matatanda, bilang mga mature. Bakit? Kapag nag-away yan, alam naman natin na mayroong talagang ano, ang mahalaga lang dyan, sabi nga nito, you have to obey, we have to submit. Kapag napangaralan ka, makinig tayo. Dahil hindi yan ipapahamak mo. Walang magulang din na nagsabi na natutulog yung bata, yung anak nila, sasabihin sa asawa, ang ganda ng tulog ng ating anak, bukas planuhin natin kung paano mamatay itong anak nito. Walang ganun. Paano ito mapasama itong anak na ito? May narinig ba kayo ganun? Wala. Ang pangyayari lang ang sumasama. Mga taong, ang mga pangyayari dumarating sa buhay natin, kung paano natin i-handle. So, nasa mindset lang po natin, kaya nga sabi ng Apostol Pablo, baguhin natin ang ating pag-iisip. Dito na po tayo sa verse 14. Sapagkat hindi rin sa lupa ang tunay na lungsod natin. Saan nga? Sabi nga natin kanina. Langit. Describe natin. Yan. Para maintindihan ng mga bata. Saan ang magandang lugar? Sa langit. Sa langit. Ano ang wala? Ambir. Sa langit, wala na po yung mga paghihirap. Wala na po yung mga inuman. Tama naman, walang beer. Yung kanta na yun. Pero sabi nga natin, madaling sabihin nga natin na noon pa man sinasabi natin, gusto natin pumunta ng langit. Pero, paano natin mapagtiisan habang nandito pa tayo? Paano natin sikapin? Na dito pa lang sa lupa ay parang langit na yung ating kinalalagyan. Amen ba doon mga kapatid? Ibig sabihin, iparamdam mo na para yung mga taong nasa paligid mo, kapag naramdaman nila na, wow, ang saya pala sa langit, ikaw din kasi nararamdaman namin, sila maaakay natin doon sa presensya ng Panginoon. Ano pang sumunod? 15. Kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamagitan ni Jesus. Papuri mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. So, lagi natin isipin, ang nilalabas ng bibig natin ay papuri.
Kapag ang bibig na natin ay inilalabas ay hindi papuri, ano na yan? Para ma-identify natin. O, teka muna. Parang iba na yung aking tinura ng aking bibig. Hindi na para sa Panginoon, para kanino na? O, sa kalaban. So, itigil natin. Tama po ba? Opo. Itigil natin yung ating bibig. So, ang gagawin lang po natin, papuri sa Panginoon. Sa pamagitan ng, anong papuri? Pag-awit. In verse, napakaganda po itong verse na ito, memorize po ninyo. Verse 16, ano sabi dyan? Pwede nyo i-memorize po ninyo yan. Para pagka may kausap kayo, ano pong sabi? Kaligtaan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ay Okay, ang ganda pa, no? Gusto po ninyong laging nalulugod ang Diyos araw-araw? Anong gagawin natin? Gawa ng mabuti. Paggawa ng mabuti. Uulitin ko po mga kapatid ha. Gumagawa ka ng mabuti para din sa kapakinabangan mo. Iba po yun. Yung intention mo. Yung mayroong ka sariling intention. Bakit mo ginagawa siya ng mabuti? Baka ang balik kasi, Mabuti rin. gusto mo ng favor. Ano ba? Example po rito. Gusto mo siya, kumain ka na ba? Anong gusto mo? Yung pala, alam mo ba, may gusto sana akong bibilhin, pero wala akong pambili. Dahil ginawan mo siya ng mabuti, marireal. Alam mo kasi ang tao, ano yan eh, mayroon siyang tinatawag na gratitude. Mayroon siyang tinatawag na utang na loob. Pag naisip naman ako, konsensya naman ako. Naku, binilan niya ako ng gamot nung ano ko. So, kailangan maibalik ko rin sa kanya. Parang kagaya noong magkapatid, tinakot niya yung bunso. Kasi pinatay niya yung pato. Diba? Di noong inuutusan itong panganay na maghugas ng pinggan, tinatakot niya. Kuya, yung pato, takot na takot siya kasi alaga ng tatay niya yon. Hindi siya mautusan ng paghugas ng pinggan dahil iniisip niya, huwag mong isumbong sa tatay, yayari ako. May favor eh. Diba? Hanggang doon sa naalipin ka sa ganun. Takot. Gumawa ka man ng mabuti pero tinatakot mo man siya. O, kuya, ang pato. Kasi pagka sinumbong niya, baka magalit ang tatay niya. Baka tiradurin siya. Pero ang makagandahan noon ng kanyang kuya, ikinonfess niya doon sa tatay niya. Tatay, napatay ko po yung inyong pato. Hindi ko na kasi matiis eh. Lagi nila ako naghuhugas kami din naman ganun. So, ikinonfess niya. Di ano nangyari? Nung inutusan naman siya, sabi ng bunso, Kuya, yung pato. Sabi niya, hindi na alam na ni tatay. Kaya ko na maghugas. So, sa paggawa ng mabuti, see to it mga kapatid, ang sinasabi ko kanina sa kinakounsel ko, nito mga kapatid. Pag voluntaryo ka naggawa ng mabuti sa kapwa mo, tumulong ka. Pag dumating mo ang panahon na magkagalit kayong dalawa, wala kang karapatan na isumbat sa kanya. Bakit mga kapatid? Voluntaryo mo sinasabi, tutulungan kita. Hindi naman sinasabi na, uy, paano naman ako? Hindi yun eh. Once na kusang loob mo na tumulong sa tao, huwag mong sa pagdating ng panahon na, halimbawa, mag-aaway kayo, hindi mo karapatan isumbat sa kanya. Bakit? Sa simula pa lang, gusto mong tulungan siya dahil mahal mo siya, dahil mo nangangailangan siya. Pero kung ano man ang ginawa sa iyo na hindi maganda, hindi nasakop mo yun. Ibig sabihin, huwag mo nang iribaten pa na dahil masama siya, sige, iisa-isahin ko na yung tinulong mo sa iyo. Ibalik mo sa akin. So, lagi po natin tatanda, hindi natin karapatan na mapasama yung tao. Ang karapatan natin, maging mabuti no matter what. Kung may binigay man sa iyo, salamat. Kung wala man, ang mahalaga, nalulugod ang Panginoon sa ginagawa natin. Anong kaibahan po nito ng paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa? Dalawa kasi.
Ano sa palagay niyo mga kapatid? Parehas naman yan. May at pagtulong sa kapwa. Ano po yung paggawa ng mabuti? Maaring ito ba ay inner? Ibig sabihin, para makagawa ako ng hambag ako ng mabuti sa aking pamilya, dapat magiging mabuti akong anak. Bakit? Kapag ikaw ay masama, anong pakiramdam ng nanay at tatay mo? Pero pansinin po ninyo, kapag ikaw gumawa ng mabuti, pag graduation na, ang dami mong isang sakong medal. Di ba? Meron ba sa atin ito? Na nagkasawa na yung nanay na pumunta doon sa stage kasi ano ba naman yung anak? Wala na akong bagong damit na pangsuot. Si ate na lang nagturuan na. Dahil ang dami mong award. Yan yung paggawa ng mabuti sa sarili mo. I-check mo sarili mo, uy baka ako'y sumusobra na. Example naman, kapag ikaw nag-graduate na, lagi kong pinapaalala ito sa mga nagtapos ng mga anak, naging bachelor ka na, naging doktor ka na, naging philosopher ka na, pagdating sa bahay, nanay, labahan mo yung aking damit, bukas papasok ako. Yung, nanay, mga ganun, magluto ka na. Diba? Wala namang problema yun, pero dapat na nakaano ka na sa buhay mo, nakaluwag-luwag ka na, nanay, gusto mo ba tayo ng kasambahay? Para naman ikaw ay ma-relax. Hindi yung pagdating mo ng bahay, sasabihin mo pa, nanay, lusyang-lusyang mo na, bakit ganyan ka? Itanong mo sa sarili mo yun. Mula pa nung nag-aral ikaw, hindi mo malang nasabihan si nanay, nanay, ito yung 10,000, mag-grocery ka. Bahala ka dyan. Di ba sarap-sarap ng pagiging nanay tatay? No? Pero mga kapatid, iyan po yung sinasabi natin, paggawa ng mabuti. Sa inner part mo yon, sa pamilya mo yon, at sinabi nito, at pagtulong sa kapwa. Huwag natin kalimutan yun. Paano tayo tumulong sa kapwa? Alam niyo natin paano matulungan ng kapwa kapag nangangailangan. Halimbawa, pag mayroong ambagan, kagaya po natin dito mga kapatid, sa church, meron po tayong pwedeng tulungan. Meron pong dalawa tayong may baby. Mag-isip na tayo, anong pwede kong maitulong sa kanila? Kung yung pampunas lang kay baby, bibili ako para matulong. Yung shampoo ni baby, pwede naman. O gatas ni baby, diaper ni baby, mga ganun mga bagay. Hindi yung wala ka na naman itulong, ang pangit-pangit naman ng bata niya. Bakit tabi niya yung andito sa gilid yung butas? Salit na, alam mo niya yung mga kapatid. Hindi yan gawain ng pagiging Kristiyano mga kapatid. Yan yung itutuwid ko natin. Kapag may nakita kayo, huwag lang sinasabing awa. Nalulungkot ako sa kanya, naawa ko sa kanya, kaya pinanalangin ko. Kasama yon, maganda yon. Pero pag nakita mo naman, dapat mag-initiate din tayo. Ano pwede ko kaya? Madutuan ko nga sila para may sabaw. Para maging malakas yung nanay. Hindi yung wala ka nang naikontrol, wala ka nang naibigay sa kanya, sasabihin mo, bakit yung puwet nasa gilid? Tapos sasabihin mo, kasi may kasalanan. Naging ka patuloy, anong tawag lang. Tapos may mga barkada ka na naman, pag-usapan pa. Anong mangyari? Hindi na tayo nagiging mabuti at hindi na tayo nakakatulong sa kapwa. Amen ba doon mga kapatid? Kaya every morning, bago tayo nagising tayo, nag-pray tayo, Lord, bigyan niyo po ako ng pinakamagandang part na pwede akong makatulong, pwede akong maging pagpapala sa araw na ito. O kung sino yung naisip nyo ngayon, kung anong pinaisip sa'yo ni Lord, okay, tulungan natin. Tulungan natin. Bakit? Ang sabi rito, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Amen? 17. Balikan po natin ito, i-fast track po natin. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahal sa inyo, sila'y nangangalaga sa inyo.
at mananagot sila sa Diyos sa gawaing ito. Alam po ninyo, hindi madali ang pagiging isang leader, pagiging pastor, pagiging elder. Kala natin maganda magsalita po dito. May obligasyon, may great responsibility kami. Kaya kung isa-sacrifice ang mga leaders, example po nito, pinapasatabi namin ng pamilya. Kapag may problema, alam po ninyo mga kapatid, ang encouragement namin ang maging maayos ang buhay po ninyo. Kasi kung nag-aaway-away ang buong kapulungan, kami rin, apektado. Nalulungkot kami, umiiyak kami. Dahil mayroong responsibilidad kami sa Panginoon. Kaya nga, minsan pinapaalalahanan kayo, minsan may mga bagay din ng mga leaders na dalawang klase na may masakit magsalita, mayroong mahinahon magsalita. Pero dala yan ng dahil mabigat yung obligasyon ng pagiging isang leader. Kung hindi lang naman tinawag, hindi ko naman gagampanan. Halimbawa ako, andyan ang amang elder po natin. Tinalaga tayo dun Kasi kung walang mamumuno, magkakaroon ng kaguluhan ng bawat isa. Yan po yung sabi rito. Mananagot sila sa Diyos sa gawain ito. Kung sila'y susundin ninyo, sabi rito, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin kung hindi sila ay mamimighati at hindi ito makakabuti sa inyo. Amen ba dyan? Amen. Sarap mga kapatid, kababaihan, kalalakihan, kabataan, tulong-tulong. Ang sarap ng pakiramdam po noon. Pero kung may pag-aaway man, kasama po yan. Ano yan sa buhay? Pero kinakailangan napapag-usapan. O pakisabi po sa inyo, napapag-usapan. Maayos. Okay, tuloy po natin. Ang pinakamaganda po rito, mayroon po tayong kasama. 18, verse 18. Ano sabi dito? Well. Ipag-pray natin ang bawat isa, lalo higit sa leaders. Kasi nga sabi na natin, ang prayer is a power na i-guide tayo ng banal na Espiritu ng Panginoon. Hindi ko kaya mag-handle sa bawat isa sa atin. Pero natitiyak ako, yung banal na Espiritu, kaya tayong hawakan, kaya tayong kontrolin, kaya tayong proteksyonan sa bawat isa sa atin. So, ipag-pray natin sila. Pag-pray ang bawat isa sa atin kung tayo man nakakagawa ng hindi maganda sa buhay natin. Sumunod po rito. Ano pa sabi? 20. Panalangin. Ano pang sa 20? Pakibasa. Ang Diyos ng payapaan ang siyang muling bumuhay sa atin, Panginoon Jesus. Na naging dakilang pastol ng mga lupa dahil sa kanyang dugo, na nagpatibay sa walang hanggang tipanan. Ayan. So, ang ating Panginoon, pag nanalangin tayo, yung protection. Di ba, pastol? Anong trabaho ng pastol? Protect. Proteksyonan ang kanyang inaalagaan. Kaya huwag kayong magtaka kung minsan kapag gumagawa tayo ng maganda, pinapansin tayo ng leaders. Parang tinutuwid tayo ng maayos. Hindi naman hindi man paki-alamero yung leaders. Ibig sabihin lang, ginagampanan lang yung part ng leaders para maituwid ang bawat isa sa atin. Kapag pinalalahanan tayo, anong gagawin? Sumunod, mag-submit. Pag hindi man maganda, ay mag-reason out tayo with love. Pastor, elder, nanay, kuya, medyo hindi po maganda po yata yun. Ayaw po po sa sabi ng Panginoon, wag po tayo daw magsalita na hindi maganda. Yun lang, palalahanan natin with love. Then, ang sunod po rito, naway pagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamagitan
ni Jesucristo ay gawin niya ang ating kalugod-lugod sa Kanya, papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Alam po ninyo, ang kagandahan po sa prayer, mayroon po siyang tinatawag, huwag kayong titigil lang sa pananalangin at huwag kayong magiging kampante sa panalangin. Lagi niyong isipin, lagi nating isipin, lagi nating paniwalaan, ang kasunod ng prayer, it is a blessing, pagpapala. Kasi ang sabi rito, anuman ipagkakaloob sa inyo, anuman ang inyong pangangailangan. Kapag nag-pray pala tayo, naniniwala tayo, pinakikinggan tayo ng Panginoon. Palagpakan natin ang Panginoon. Kapag pinangkinggan ka ng Panginoon, hindi lang ang pamilya mo alalahanin mo. Alalahanin mo rin ang inyong kapwa, ang inyong kapatid sa pananampalataya. Anong sabi rito sa 22? Iniiwan mo walang pagkilian yung pakita ng mga pangalan nito sapagkat hindi naman ganoon mahaba ang sulat nito. Ayan. Mga kapatid, hinihiling ko na pagtiyagaan ninyong pakinggan ang mga pangaral kong ito sapagkat hindi naman gaano mahaba ang sulat na ito. Anong point na nagsulat? Porque hindi mahaba yung or mahaba sa maiksi man, ang mahalaga, ano yung lalim, lawak ng mensahe sa buhay po natin. Ngayon, hindi ko alam kung anong dinadrive sa bawat isa sa atin na problema. Pero natitiyak ako dito sa ating pag-aaral, mayroon tayong maa-address at maitutulong itong ating pag-aaral. May natutunan ba tayo mga kapatid? Amen. Ang sabi po dito, nagkaroon siya ng encouragement. Sabi rito, 23, nais ko ring malaman ninyo na pinalaya ng aking kapatid na si Timoteo at kung darating siya agad, isasama ko siya pagpunta Korea. Parang sinasabi niya, mga kapatid, ano man ang mangyari sa buhay po natin, lagi natin tatandaan, mayroong paglaya dahil kasama natin ang Panginoon. Si Timoteo, nakulong sa kadahilanan, naglilingkod sa Panginoon. Lagi natin tatandaan, anuman ang inyong kalungkutan, anuman ang pagkaalipin sa buhay po natin na ito, sinasabi lang dito manunulat, kung si Timoteo nga ay nagkapagtiis, nakulong, pero magpapatuloy pa rin siya sa paglilingkod. At ang sabi ng manulat, dadalhin ko sila sa inyo para ano? Para magpatutuo kung gaano kabuti ang ating Panginoon sa buhay ni Timoteo. Ganun lang, balikan po natin ang buhay po natin. Ano ba si Jesus sa buhay ng bawat isa sa atin? Anong sabi riyan? Sa last but not the least, sabi nito, ikumusta ninyo kami sa mga namumuno sa inyo at lahat ng hinirang ng Diyos. Kinukumusta kayo ng mga kapatid sa Italia. Naway sumainyong lahat ang kagandahang loob ng Diyos. Kalaki po ang pagpapala sa mensahe ng Panginoon. Kumustahin. Kumusta na ba ang sarili mo? Kumusta ang natutunan mo dito sa bagay na ito? Hindi po pwedeng narinig lang po natin. Kinabukasan, hindi na natin naalala. Kinakailangan para matutunan natin yung kagandahang loob ng Panginoon, lagi natin i-exercise araw-araw. Maging, ano sabi dito, kalugod-lugod ng Panginoon? Maging gumawa ng mabuti at tumulong sa kapwa. Dahil iyan ang kinalulugdan ng ating Diyos. Malinaw po ba mga kapatid? Purihin natin ang Panginoon sa pagkakitan ng palakpas. May nais po ba kayong itanong sa sarili? Personal po ninyo na ano pong gusto po ninyong linawin sa ating pong talakayan? Ano po? Ha? Mayroon po bang tanong kayo mga kapatid? Anong natutunan po natin? Number 1, ano, sa inyo po?
gumawa ng mabuti, Okay? tumulong sa kapwa. Ayan. Gumawa ng mabuti, tumulong sa kapwa. Ano pa? Sa inyo dito? Lagi purihin ng ating Panginoon. Manalangin. Huwag niyong kalimutan yan. Lagi niyo pong tatandaan ito, ha? Sa araw-araw kasi, na-memorize natin, panalangin sa pagkain. Alam na natin yan. Panalangin na sarili mo lang, lagi. Pero paminsan-minsan, isama na rin natin yung mga pag nanalangin tayo, sama natin yung kapatid. Lalo tigit, yung may nabalitaan tayo, kailangan ng panalangin sa kanya. COVID, yung namatay, yung walang makain, yung may binubuhay ng mga baby, ang mga anak, ano? Saka yung leaders natin, kumustahin natin sila. Salamat din po doon sa mga, alam po ninyo, ano din yung mag-ano kayo ng letter, magsulat, ipaabot ninyo sa ano, salamat po sa ganito, pagpalain po tayo ng Panginoon. Hindi lang sa lahat ng pagkakataon, pupunta lang sa leaders natin para may huhusayin. Di ba, nakakaano yun, nakaka-drain po yun. Ano po ninyo? Kasi itong aking kasama, nag-away kami. Di kung araw-araw ganun, mga kapatid, sabi ko po sa inyo, nakaka-dry ng ano yun, nakaka-dry ng puso yun, at saka yung isip. Pero ganun pa man, kung yan talaga ang kinakailangan na kayo ay counsel, kayo ay ililit, okay lang, pero mas maganda pa rin, sabi rito, practicein natin mamuhay ng mabuti sa bawat isa. Huwag yung sariling laman, huwag sariling interest ng Panginoon para sa atin. Okay? So tayo po ito ngayong lahat at tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa buhay at kalakasan. Salamat, Panginoon, natapos po namin yung Book of Hebrews. Nawa, Panginoon, from chapter 1, 2, 3 hanggang 13. Simple, Panginoon, ang aming naunawaan. Ikaw ang aming Diyos, ang makapangyarihan na nagbigay po sa amin ng pag-asa, kaligtasan. Nagbigay sa amin ng pagmamahal. Nagbigay po sa amin ng dapat naming gawin, Panginoon. Nagbigay po sa amin kung ano po ang dapat naming gawin bilang kami ay mananampalataya. Huwag kaming sumuko sa kabila ng pagsubok. Magpakatatag kami, magmahalan kami sa isa't isa. Higit sa lahat, Panginoon, sa araw-araw naming ginagawa, Ikaw ang aming mapapapurihan sa pamagitan ng paggawa ng mabuti sa aming mga sarili, sa aming kapwa, pagtulong sa nangangailangan. Lord, tulungan niyo po kami na lagi po namin itong mag-isabuhay. Tulungan nawa kami ng banal na Espiritu upang ang lahat ng amin na pag-aralan, hindi lamang kami ang makikinabang, kundi lahat ng aming mga kaibigan, aming nakakausap, upang pagdating mo, Panginoon, sa takdang panahon, lahat po kami makakasama sa magandang bayan, langit na bayan. Muli, Ama, pagpalain niyo po ang bawat pamilya, pagpalain niyo po ang mga nakikinig, pagpalain niyo po, Panginoon. Lalo higit, dumaranas ng karamdaman sa pagkakataong ito. Pagalingin niyo po sila, bigyan ng paunang lunas, bigyan ng probisyon, Panginoon. Kagalakan sa buhay po nila na mayroong Jesucristo na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Muli, Ama, salamat ng marami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.